Ayan mga kapatid, at magandang hapon po sa inyong lahat, at narito na naman po ako at muling magbabalik. Ang ating topic ngayon mga kapatid ay usapang anting-anting at mutya. Ayan. At may nag-request po sa akin mga kapatid na ang aking mga gamit daw ay ipapabaril ko daw sa kilalang isang antingero din, na ang mga gamit ko na itong mga gamit ko at mga anting-anting ko daw ay ipapabaril sa isang kilala at sikat na manggagamot. Ito lang mga masasabi ko mga kapatid. Hindi nasusukat sa pabaril ng gamit ang kakayahan nito. Yan ang sinasabi ko mga kapatid. At kung susubukan man ninyo ang iyong gamit na ipabaril tulad sa mga gantong klaseng gamit, yan mga kapatid, ay nakadepende po sa inyo kung susubukan niyo. May mga ibang mga tao kasi mga kapatid na kulang ang kanilang ang kanilang dasal, o di kaya ang pagkonsagra nila ay hindi tama. Yan, kaya nabubutas at nasisira ang kanilang gamit. Unang-una kasi sa lahat mga kapatid, ganito kasi yan. Dapat po kasi sa pagsusubok ng ating gamit ay hindi basta-basta. At ito ay ang mga gamit na ganito ay isang sagrado ito mga kapatid. At ang masasabi ko lang, ang aking mga gamit ay hindi ko po talaga ito mga kapatid, hindi ko po talaga ito pinapasubok o sasabing ipapabaril. Ay talagang mga kapatid, talagang ang mga gamit ko ay iniingatan ko ito. Yan, hindi po pag once na isinubukan po ninyo na ipabaril lang inyong gamit, ay ipapahiya kayo niyan mga kapatid. Hayaan ninyong ipagtanggol kayo sa mahigpitang labanan. Ayan lang ang masasabi ko mga kapatid. Kasi ganito kasi yung ibang mga may kaalaman sa spiritual. Ayan mga kapatid, kahit anong dasal ninyo ng inyong gamit diyan, ito di alam ng ibang mga antingero ito mga kapatid. Di alam ito ng ibang antingero. Wala ko mga pinapatama ang iba. Ito kasi ang pag once na inilagay niyo sa firing range ang iyong gamit, kahit anong dasal ninyo yan mga kapatid, kahit isang oras pa kayo magdasal diyan, kung ang bumabaril niyan ay may alam sa spiritual, ay butas at sira ang inyong gamit. Dahil alam niyo kung bakit? Meron niyang mga panudla mga kapatid. Kumbaga sa tinatawag na panudla, kahit anong dasal ninyo diyan sa inyong gamit, diyan sa harap ng firing range, o kung sino man ang sumusubok ng inyong gamit, ay mabubutas at masisira yan, dahil po yan sa orasyon na pampanudla. Ito mga kapatid, yan po ang katotohanan dyan. Ang mga may alam sa larangan ng espiritual, sa subukan ng gamit, ay meron po yung mga panudla na mabubutas at masisira ang mga gamit ninyo, at masisira ito. Yan, masisira yan. Merong iba nasisira, na mawasak, at yung iba nadudurog. Ayan. At yan mga kapatid. Pero eto mga kapatid, kung iba ang susubok ng gamit ko na walang alam sa spiritual, ayan, kakasa ko dyan mga kapatid sa nag-request nitong gamit ko. Pero yung susubok na babaril ng aking mga gamit ay walang kaalaman sa spiritual, kasi walang orasyon yun mga kapatid. Hindi yun matutudla ng hindi matutudla ng susubok. Ayan ang katotohanan niyan. Kaya nagtataka ako sa iba, nag-o-observe ako na bakit nasisira ang kanilang gamit, lalong lalo na mga batikan sa larangan ng spiritual. Nagtataka sila sa pagsubok ng unang subukan nila, yung mga gamit nila ay hindi nawawasak, lumiliwas ang bala, at nababasa, hindi nasisira, hindi natatablan ng kanilang gamit. Nung sinubukan na sa isang manggagamot na mataas din ang kaaralan sa spiritual, nagtaka ang iba ba't nasira. Kasi ganito yan, may mga panudla yan na tinatawag, madidiskumunyon yan, wasak ang dasal mo dyan pag tinamaan ng bala yan, may panudla yan.
Kaya yun ang katotohanan diyan mga kapatid. Ito may itinuro sa akin ang isang, hindi ko na pangalanan, ang isang taong matanda na nagturo sa akin nito. Sa once na susubok daw ng inyong gamit, ito lang ang sinabi niya sa akin. Ito wala naman akong idea. Ito lang ang sinasabi. Batikan na ito sa larangan ng dati. Sa larangan ng gira dati ng mga sinauna na klaseng saantingan. Ito ang tinatawag niyo mga, bago ninyo isalang ang inyong mga kapatid, ang inyong gamit o pagpapasubok, ay susuubin ninyo ng insenso at kamangyan. Susuubin ninyo ng insenso at kamangyan. Uurasyonan ninyo yan ng mga kapatid ng liwa sa bala, ang hindi putukan, at mga kapatid, hindi putukan. Yan ang sabi niya sa akin, hindi putukan, at mga kapatid, ang lima yun hindi putukan, at sinasabi nilang ang baril po ay hindi po gagana ang baril noon, at saka yung pag binaril po ang iyong gamit ay babalik sa bumaril. Yan po ang katotohanan ng sinasabi ng matanda sa akin, na pag binaril ang gamit mo o ikaw ay binaril, babalik sa bumaril sa gamit. Yun po ang sinabi niya sa akin nung nag-chat kami. Yun po ang katotohanan diyan. At kung sakaling mabutas o tsaka at may isinabi niya sa akin sa huli, ay may orasyon na isasagawa mo diyan sa lima na yan, ay lalagyan mo ang iyong gamit. Kung sino man ang makakasira ng iyong gamit ay masusumpa mga kapatid. Merong sumpa na orasyon, sumpa, panira. Kung masisira man ang iyong gamit ay masusumpa mga kapatid. Yan po, masusumpa yung bumaril doon sa gamit na na ang iyong gamit na yung, kung masira man niya yun, ay yung bumaril doon ay masusumpa. Yan na daw ang katotohanan diyan. Kung masira man niya, nasa na yun. Tapos ang yun na ang pamamaraan na ang sabi niya sa akin. Yan lang ang aking na kung may magsubok sa aking gamit o papasubok ko sa kanila yung gamit ko, yun po ang susubok ay walang kaalaman sa espiritual. Yan mga kapatid, yan lang. Kahit saan natin isubok dito sa lugar namin ay pwede subukan ninyo ang aking gamit. Ay marami pa akong gamit mga kapatid, mamili lang po kayo. Yan aking mga inaalagaang mga gamit. Yan, meron pa dyan, may bao, may kidlat pa. Yan mga kapatid. Kaya po hindi po ako nagpapasubok sa kapwa na antingero, lalo't na may kaalaman, ay tinutudla nila yan. Yan ang katotohanan mga kapatid. May panudla, may pamigil. Kung alam mo lang sana depensahan ng iyong gamit, kung marunong ka, ay meron namang iba liliwas. Yan mga kapatid. At saka itong katanungan ng iba sa akin, na liliwas daw ba ang gamit, liliwas daw ba ang bala sa iyong gamit kung hindi buhay. Yan, sabi ko mga kapatid, kung hindi buhay ang iyong gamit, ay tatablan yan ang iyong gamit ng bala kung masisira ito. Pero kung buhay, konsagrado at nadaan sa tamang proseso ng pagbubuhay, ay liliwas ang bala diyan mga kapatid. Yan ang tinatawag na buhay. Pag yan hindi tinablan, hindi pinutukan, lumiwas ang bala, yan po ang iyong gamit, ang iyong mga amulet o anting-anting, ay buhay po yan mga kapatid. Yan lang ang aking opinion mga kapatid. Pero sa totoo lang, aking mga gamit ay hindi ko pinapasubok to mga kapatid. Hindi ko talaga sinusubukan. Pero kung may susubok na subukan ng aking gamit, ay papasubok natin mga kapatid. Pero yung babaril ng aking mga gamit ay walang kaalaman sa spiritual. Ayan lang po mga kapatid ang katotohanan dyan. Papayag ako basta yung susubok o babaril sa akin mga gamit ay wala pong kaaralan sa spiritual, wala pong yun lang mga kapatid. At God bless us all.